Life story ni Victor Kokoy Laurel at detalye sa kanyang pagpanaw. Isa na naman sa mga magagaling na artista at performer ang naibalitang pumanaw nitong nakaraang araw lamang. Kumalat nga sa ilang mga social media platforms ang pamamaalam ng veteranong film and theater actor na si Victor D. Laurel o mas kilala sa industriya bilang si Kokoy Laurel sa edad na 72. Inanunsyo ang kanyang pagpanaw sa social media accounts ng kanyang pamilya. Nabasa ito sa Facebook pages ng ina niyang si Celia Diaz Laurel, pamangkin na sina Nicole at Denise Laurel. Nalaman na lamang ito ng publiko 2 araw matapos na pumanaw ang aktor. Naibahagi nila ang art card para sa anunsyo noong June 16, 2025. Pero ang mismong araw ng kanyang pagkawala ay noong Sabado, June 14, 2025. Mababasa sa art card na ito ang mensahe ng kanyang pamilya at ang pag-alala nila para kay Kokoy. It is with deep affection and grateful faith that we entrust our dear brother Victor into the hands of our Almighty Lord God, Creator and Savior. He worshipped God and praised Him through his music and artistry, and blessed others so generously. Rest in peace, beloved brother, mentor, maestro, and friend. We are incredibly grateful for you. Thank you for all you've done for us. You will always have a special place in our hearts. Nagbigay naman ng kani-kanilang tribute ang mga pamangkin ni Kokoy na pinasok din ang mundo ng showbiz at musika. Ayon sa post ng aktres at singer band vocalist na si Nicole Laurel Asensio, anak ng kapatid niyang singer din na si Iwi Laurel, nagpapasalamat siya sa kanyang tito at ninong dahil sa pagtuturo nito sa kanya ng pagkanta. Kung hindi rin dahil sa kanya ay hindi niya magagawang mahalin ang musika na siyang dumadaloy sa dugo ng kanilang pamilya. My dearest Ninong Kokoy, losing you is one of the most difficult things ever. Thank you for sharing your many gifts and immense talent with us all. Thank you for teaching me how to sing, how to love song. If it weren't for you, I would have never embraced the blessing of music. Ang isa pang pamangkin na si Denise Laurel, isa ring magaling na aktres at singer, ay nagsabing napakalaki ng puso ng kanyang tito na puno ng pagmamahal. Talented, generous at faithful din daw ito. Si Kokoy din daw ang naging mentor at confidant niya, maliban sa pagiging isang kamag-anak. With deep sorrow, we announce the passing of my beloved uncle, mentor and confidant Kokoy Laurel. A gifted actor, singer, and a man that lived for God. He graced the world with his world-class talent, his saint-like kindness, his massive heart filled with love for everyone, generosity, and his unwavering faith. His voice, one that moved so many hearts and lifted spirits, now leading the heavenly choir, singing praises before the throne of the one he served so deeply, reunited with his friends and family. Though we mourn his absence, we celebrate his life and the legacy of love, art, and devotion he leaves behind in the hearts of all the people whose life has changed. Kasabay ng pagpupugay na ito, isinama ni Denise ang kanta ni Kokoy na Tunay na Pag-ibig. Ipinanganak si Kokoy noong March 2, 1953 sa theater actress at singer na si Celia Diaz Laurel at dating Vice Presidente Salvador Doy Laurel na nagsilbi noong administrasyon ni Corazon Aquino. Nag-aral si Kokoy sa mga prestihiyosong conservatory schools tulad ng American Academy of Dramatic Arts o AADA at Juilliard School sa New York at the Facultad de Bellas Artes sa Madrid. Unang na-discover si Kokoy nang sumali siya sa isang contest na sponsored ng Paramount Pictures sa paghahanap ng Romeo and Juliet of the Philippines. Nakuha niya ang titulo bilang Romeo of the Philippines at siya ay 15 years old noong panahong iyon. Lumabas siya sa mga pelikula noong 70s, kasama ang yumaong national artist for film Nora Honor. Nakilala ang tambalan nila sa mga pelikulang Lollipops and Roses at Lollipops and Roses at Burong Talangka na produce ng VL Productions Incorporated, ang movie company na pagmamay-ari ni Kokoy at ina niyang si Celia. Ang Lollipops and Roses ay kinunan sa US at ito rin ay pinagbidahan ni Don Johnson ng hit American TV series Miami Vice. Gaya ng inaasahan,
Box office hit ang nasabing pelikula. Kaya naman ito na ang naging simula ng mga sunod-sunod na pelikula para kay Kokoy, tulad ng Impossible Dream, Ophelia and Paris, Disco Fever, Pinoy American Style, at Till Death Do Us Part. Nagkaroon din sila ni Nora ng pagkakataon na magkasama sa entablado na nagpa-perform at kumakanta sa maraming palabas sa TV, lalo na noong maging regular guest siya kada linggo sa programa nito na Superstar. Sa entablado bilang isang stage actor, bumida rin siya sa ilang mga theater productions ng Repertory Philippines, kabilang ang Philippine premiere ng Les Miserables bilang si Jean Valjean. Malaki ang utang na loob niya sa Repertory dahil dito siya nagsimula at nahubog ang kanyang basic theater training. Kabilang sa kanyang hindi malilimutang mga pagtatanghal ay ang Fiddler on the Roof, Guys and Dolls, Evita, The Elephant Man, at The Fantastics. Naging bahagi rin siya ng original London cast ng Miss Saigon kasama si Lea Salonga at gumanap bilang Vietnamese commissar sa West End production at kalaunan ay naging engineer sa maraming produksyon kabilang ang Sydney, Australia. Nakasama rin siya sa produksyon ng Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at Camelot. Taong 2007 naman nang magsama sila ng kanyang mga pamangkin na sina Nicole at Denise Laurel at kapatid na si Iwi Laurel sa entablado para sa isang concert sa CCP Main Theater. Ang una niyang komposisyon na The Fairy Waltz ay ginawa niya noong siya ay 4 years old lamang. Umabot sa 20 hanggang 30 kanta ang kanyang nabuo at bawat kanta ay may iba't ibang inspirasyon noong isinusulat niya ito. Kinanta niya ang mga orihinal niyang komposisyon tulad ng Uliran na nagwagi ng FAMAS Award, Love Song, Tango, Ahay, Tunay na Pag-ibig at The Lord's Prayer. Ginawa naman niya ang recording ng The Lord's Prayer sa Vatican Recording Station at ibinigay ang original tape kay Pope John Paul II noong 1987. Karamihan din sa mga kanta at komposisyon ni Kokoy ay tinugtog ng Manila Philharmonic Orchestra. Pagkatapos ng kanyang entertainment career, ipinagpatuloy ni Kokoy ang kanyang pangarap na maging pintor sa Madrid, Spain. Noong bata pa si Nora at noong early 70s, nagpinta si Kokoy ng mga magagandang portrait ni Nora na dati ay nakasabit sa hagdanan at sala ng magagandang tahanan ng superstar. Bukod sa pagiging isang performer, mas visual artist ang turing ni Kokoy sa kanyang sarili at isa rin siyang pilantropo. Nagsagawa siya ng fundraising para sa mga anak ng Friends of CCP o Cultural Center of the Philippines. Ang isang fundraising project na sinalihan niya na musical na Simon's Way ay naglibot sa maraming probinsya tulad ng Iriga, Camarines Sur at Naga sa Bicol. Hindi isinapubliko ng kanyang pamilya ang naging sanhi ng pagpanaw ni Kokoy, pero nakita naman ilang buwan na ang nakalilipas ang pagdalaw niya sa burol ni Ate Guy, na mahina na rin ito at hirap na sa paglalakad. Kasabay ng pagdalaw na ito ang pagluluksarin niya at ng pamilya nila sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid na si Suzy Laurel Delgado, ilang araw matapos ang pagpanaw ni Ate Guy, na nakaburol din sa Heritage Park Chapels. Para sa detalye ng pagdalaw at pagbibigay ng huling paggalang para kay Kokoy, maaaring magtungo ang mga nais makiramay sa Heritage Park Chapel sa Taguig, Chapel 2 and 3 Garden Wing, sa June 17 to 18, 2025, 4 p.m. to 11 p.m., na may misa tuwing 7 p.m. Ang Inurnment Mass ay gagawin sa Sanctuario de San Antonio Parish sa Makati, ganap na 1:30 p.m. sa June 19, 2025. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po kaming nakikiramay sa mga naulila at naiwang mahal sa buhay ni Mr. Kokoy Laurel. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Don't forget to type your comments below.